Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, may parte sa buhay natin na para bang paulit-ulit na lang tayong nasasaktan ng dahil po sa pag-ibig. Pero sabi nga nila, hindi pa raw kasi yon ang tamang panahon para sa atin. Ang gabi ay palaging may umagang naghihintay. Ganon din sa sakit at pighati na nararamdaman natin. Palagi ring may panghabang buhay na kaligayahan ang pwede nating makamtan. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ako nga pala si Manuel. 26 years old at isang avid listener ninyo dito sa Bulacan. Mula pa noong college ako. Napasulat ako Papa Dudut para mag-share din ng kadramahan pero panigurado na may aral din akong maiiwan sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Nakarating ako noon ng college na NGSB ako Papa Dudut. O no girlfriend since birth. May itsura naman ako, matalino, funny pero may pagkamahiyain nga lang sa harap ng babaeng napupusuan ko. Pero nang makilala ko na si Melissa noong nasa second year college ako, ay parang bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin sa buhay at sarili ko. Nakilala at nakasama ko siya sa isang charity program. At doon pa lang ay nagkagusto na kaagad ako sa kanya. Simple lang naman ang ganda niya Papa Dudut. Matangkad, payat, mistisa at chinita. Ilang araw din kaming nagkasama sa charity program na yon, kaya naman mas lalo akong nagkagusto sa kanya dahil nakita ko ang kabaitan niya. Lalo na pagdating sa mga bata. Doon na rin ako naglakas loob na manligaw sa kanya. At dahil unang beses kong gagawin yon, wala talaga akong ideya kung paano yon sisimulan. Kaya sobrang nag-effort na lang din ako para magustuhan ni Melissa. Naging close naman kami kaagad Papa Dudut, as in malapit sa isa't isa. Yung tipong parang kami na pero officially na oo na lang niya ang kulang. Palagi kami magkasama kapag walang pasok sa school, nanonood ng sine, namamasyal at dinadalaw ko pa siya sa bahay niya. Tumagal din ng mahigit 2 taon ang panliligaw with todo effort na ginagawa ko noon Papa Dudut. Ramdam ko na gusto niya rin ako kaya naman mas lalo ko siyang minahal noon. Hindi naman ako tatagal ng 2 taon sa pag-i-effort sa kanya kung hindi ko pa siya mahal. At akala ko talaga ay may aasahan na ako mula sa kanya kasi palagi niyang sinasabi na priority niya ang pag-aaral kaya hindi ko siya minamadali na sagutin ako. Pero may mga bagay pala talaga na akala natin ay tama na mali pala sa umpisa pa lang. Dahil dumating ang araw na nagsimulang manlamig sa akin si Melissa. Hindi na niya ako tinetext at kapag niyayaya ko siyang lumabas kami ay palagi siyang tumatanggi at nagdadahilan na busy siya. May narinig din ako na usap-usapan noon na nagkakamabutihan na raw sila ng isang basketball player sa university namin. Siyempre hindi kagad ako naniwala. Hanggang sa makita ko na nga lang silang dalawa na magkahawa kamay na naglalakad. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon at kaagad na sinuntok ang kasama niyang si Arthur Papa Dudut. Nagawa ko yon dahil sa galit, selos at sakit na nararamdaman ko dito sa dibdib ko. Manuel, ano ba? Bakit mo sinuntok si Arthur? Galit na tanong ni Melissa pagkatapos akong itulak. Bakit ba kasi kasama mo yung lalaki na yan? At magkahawa kamay pa talaga kayong dalawa? Galit na tanong ko rin habang tinuturo si Arthur
ang basketball player na nasa likuran ni Melissa. Ano bang pakialam mo kung sino mang lalaki ang kasama ko? Kahawak kamay ko o kahalikan? Sino ka ba sa buhay ko? Ano ba kita? Patanong na sagot niya. Melissa, alam kong wala nga tayong relasyon pero hindi ba mag-MU na tayo? Medyo nahihiyang tanong ko. MU? Tayong dalawa? At saan mo naman nakuha ang chismis na yan? Natatawa at naiinis na sagot ni Melissa. Pwede ba pare? Ikaw lang naman yata nag-iisip niyan dahil desperado kang mapasagot si Melissa. Ang singit pa ni Arthur. Tumahimik ka dyan dahil hindi ka kasali sa usapan naming dalawa. Sigaw ko na susugod dapat kay Arthur pero bigla na lang ulit humarang si Melissa. Manuel, ano ba? Tigilan mo na nga ang boyfriend ko. Tigilan mo na kami. Pasigaw na awat ni Melissa na nagpahinto sa gagawin kong pagsuntok ulit sana kay Arthur. Natulala ako dahil sa sinabi niya. Boyfriend? Hindi makapaniwalang ulit ko. Oo. Boyfriend ko na si Arthur kaya tumigil ka na dyan sa pag-iisip mo na may something sa ating dalawa. Dagdag pa ni Melissa. Pero paano tayo? Paano ako? Tanong ko habang pilit na pinipigilan ang sarili ko na maiyak. Wala ngang tayo Manuel, pwede ba? Kung nananaginip ka ng gising, gisingin mo ng mabuti ang diwa mo. Kasi kahit kailan, hindi magiging tayo. Si Arthur ang mahal ko. Tapos na ang usapan na to. At subukan mo pang guluhin kami, ipapabarangay talaga kita. Pagbabanta niya sa akin bago niya hinila si Arthur palayo sa kinakatayuan ko. Pinigilan ko ang sarili ko na sundan sila. Pero hindi ko na napigilan ang mga luha ko na bumagsak mula sa mga mata ko. 2 taon kasi yun Papa Dudut. 2 taon ako nag-effort para sa kanya. At akala ko ay pareho na kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Akala ko may inaasahan na rin akong pagmamahal mula sa kanya pero wala pa rin pala. Sinubukan ko pa siyang muling kausapin pero wala na. Wala na talaga dahil paulit-ulit niya lang akong pinagtatabuyan. Hanggang sa pinili ko na lamang tanggapin na 2 taon ang nasayang sa buhay ko nang dahil kay Melissa. Papa Dudut, aaminin ko na nahirapan talaga akong mag-move on noon. Kahit na niligawan ko lang siya at hindi naman naging kami. Pero pinilit ko pa rin na hindi maging bitter sa nangyari kahit masakit talaga para sa akin. Wala tuloy ang buhay. Dapat kahit na nadadapa pa tayo. Bangon lang, lalakad at tatakbo ulit tayo sa buhay. Sinubukan ko ring hindi ipahalata sa mga kaibigan ko pati na rin sa mga magulang ko ang epekto ng pag-iwan sa akin ni Melissa sa ere. Nagpatuloy ako maging positibo hanggat maaari lalo kapag may kasamang iba kasi ayoko namang maging kawawa sa paningin nila. Kaya pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang pag-aaral ko hanggang sa nakatapos na rin sa wakas. Minsan naiisip ko na paano kaya kung nanatili si Melissa sa tabi ko habang tinatapos ko ang pag-aaral ko. Siguro mas masaya, mas madali, mas mararamdaman ko yung tagumpay. Pero naisip ko rin na hindi naman si Melissa ang dahilan ng pagsusumikap ko dahil ginagawa ko ito para sa akin at sa pamilya ko. Doon na ata ako nagising sa katotohanang hindi na madudugtungan pa ang love story namin.
at kailangan kong tanggapin yon. Di bali na yung love life na yan. Ngayon, uunahin ko naman muna ang sarili ko. Yon ang nasa isipan ko ng mga panahon na yon. Sa wakas, graduate na rin tayo pare. At dahil dyan, gawin mo ng totoo ang love life mo at maghanap ka kaagad ng girlfriend ha? Ang biro sa akin ng kaibigan kong si Aldrin. Nasa resto bar kami noon at nagse-celebrate ng pagtatapos namin sa college. Girlfriend ka agad pare? Hindi ba pwedeng trabaho muna? Natatawang sagot ko. Sige na nga, trabaho muna. Tapos pag may trabaho na, hanap na ng girlfriend. Malay mo sa trabaho ka pa makahanap ng forever mo. Biro pa niya sa akin. Sira ka talaga. Baka mangyari pa sa akin yan. Oo, sa trabaho ko nga makikita ang forever. Pero dahil sa dami ng magiging trabaho ko doon, baka yung asawahin ko yung trabaho ko na mismo. Natatawang sagot ko pa. Sira ka talaga. Ano ba pare? Ang tanda mo na pero wala ka pa rin nagiging girlfriend kahit kailan. Hindi ka ba nababahala? Tanong niya. Di naman. Kasi alam ko namang ibibigay sa akin ng tamang babae sa tamang panahon. Sagot ko kaagad. Ang dami mong alam pre. Pero sa bagay, totoo naman din yung sinasabi mo. Ganyan din naman ang pananaw ko bago kami naging ni Jeya. Pero seryosong tanong na pare ha. Ano nang balak mo ngayong graduate ka na? May target ka na bang company na papasukan? Medyo seryosong tanong ni Aldrin. Hindi ko pa nga alam kung itatry ko mag-apply dun sa radio station kung saan ako nag-OJT dati Pero baka mag-try ako sa kumpanya sa Ortigas. Target sanang maging content writer kung papala rin, kung subukan ko makapasok sa TV station di mas maigi yun. Para gamit na gamit ko ang pinag-aralan ko, sagot ko naman. Sa bagay, basta apply ka lang ng apply. Medyo mahirap maghanap ng trabaho kapag fresh grad Pero wag kang panghinaan ng loob. May trabahong nakatakda para sa iyo. Sabi naman niya kasi may trabaho na kagad siyang papasukan noon. Magkaiba kasi kami ng kurso at niyaya niya ako sa kumpanya nila na magtrabaho pero tinanggihan ko naman. Salamat pare, gagalingan ko na lang sa pag-apply siguro, sagot ko. Pero pare, nakita mo na ba sa social media yung balita kay Melissa? Tanong ni Aldrin bago uminom ng bote ng alak. Parang hindi ko na nakikita mga post niya Ewan ko baka blinak niya ako. Bakit ano bang meron sa kanya? Balik tanong ko. Ano kasi nakita ko na kasi na parang engaged na sila ni Arthur? Sagot niya. Talaga ba? Masaya ako para sa kanya kung ganon. Maganda din pala talaga ang relasyon nilang dalawa. Sagot ko kasunod ng pagbuntong hininga. May kirot pa rin kasi akong naramdaman noon sa dibdib ko. Ayos ka lang ba pre? May pag-aalalang tanong ni Aldrin. Oo naman bakit naman ako hindi magiging okay? Nakangiting sagot ko sa kanya. Wala lang. Baka kasi hindi ka pa nakakapag-move on. Baka wrong timing yung pagkakasabi ko sa iyo ng balitang to. Sagot niya. Ano ka ba? Parang hindi mo naman ako kilala. Hindi ko naman ugaling magmukmuk, hindi ba? Oo, nasaktan niya ako at iniyakan ko siya. Pinaasab ba naman ako ng 2 taon tapos bigla na lang siyang magkakaroon ng boyfriend pero anong magagawa natin? Kung ayaw talaga sa atin ng tao, di ayaw. Alangang ipilit ko ang sarili ko sa kanya. Mas masakit yun. Kaya kahit masakit na nagbigay ako ng 2 taon sa kanya at wala rin namang nangyari,
Kailangan ko na lang tanggapin na mukhang hindi kami ang para sa isa't isa. Malungkot na sagot ko. Ano ba talagang nararamdaman mo ngayon para sa kanya, pare? Muling tanong niya. Yung totoo? Nagising na lang ako na isang araw ayos na ako. Aaminin ko sa'yo. Kahit pa gaano ako kapositibo mag-isip noon, medyo nahirapan rin ako makapag-move on kay Melissa. Siyempre nasanay na ako sa medyo mahabang panahon na parati siyang kausap, na parati siyang inaalala. Yung mga ganun ba? Pero baka ganun talaga, no? Magigising ka na lang na wala nang masakit, na kaya mo nang mag-isa. Naibalik ko na rin yung confidence na nawala sa akin mula nang umalis siya sa buhay ko. Ngayon, ayos na talaga ako. Honest na sagot ko noon. Hindi naman kasi talaga madali ang mag-move on eh. Pero kung gugustuhin natin, alam ko na kakayanin natin. Sige pare, sabi mo yan eh. Maniniwala ako sa'yo. Hay, ang seryoso na rin ang usapan nating to. Tama na nga to. Dapat masaya lang tayo kasi graduation celebration natin eh. Nakangiting sabi niya. Ikaw naman kasi ang nagdadrama dyan eh. Napapailing na lang na sabi ko. Papa Dudut, eto talagang best friend ko na si Aldrin. Pagkakulit-kulit. Gusto pa atang maging manager ng love life ko. Ewan ko ba dun? Wala atang tiwala sa akin na nakapag-move on na talaga ako kay Melissa. Hindi rin kasi kaagad siya tumigil sa pagtatanong ng gabi na yon tungkol kay Melissa. Tapos napagkwentuhan na namin kung paano ako nakapag-move on talaga. Sinabi ko sa kanya kung paano ko ginawang motivation ng pag-aaral ko para hindi ko na maisip ang heartbreak na nararanasan ko. Hindi rin ako masyadong nagbabad sa social media kasi si Melissa mahilig yung mag-update at mag-post talaga. Hindi ko siya blinak at ganon rin naman siya sa akin. Ayokong lumabas na bitter eh. Ayoko na rin ng dagdag na drama kaya hinayaan ko na lamang. Ako na lang talaga ang dumistansya. Naging effective naman yon, Papa Dudut. Tingnan nyo, nakaraos rin ako sa pag-aaral. Ginawa ko ang lahat para maging maayos ang natitira kong mga subjects sa school noon. Sa totoo lang, hindi talaga madali. May mga umaga kasing nagigising ako na wasak ako. Na gusto ko na lang magmukmok sa kwarto para umiyak tapos ay gusto kong tawagan si Melissa ng mga panahon na yon. Buti na lang at napipigilan ko ang sarili ko. Papa Dudut, hindi lang puso ko ang nawasak ni Melissa sa ginawa niya. Pati confidence ko ay nadamay. Hindi naman ako yung tipo ng tao na masyadong nag-aalala sa itsura ko. Masasabi kong kahit paano ay confident ako kung paano ko dalhin ang sarili ko. Kasi masiyahin naman ako. Pero noong pagkatapos ni Melissa sa loob-loob ko ay parang ang dami kong tanong. Na bakit ba nangyari ang lahat ng yon? Na ano bang kulang sa akin? Bakit hindi ako ang pinili niya? Pero lumipas rin ang panahon, ang mga doubts ko sa sarili ko, napalitan na lang sila ng motivation para mas maging mabuti pa ako. Kung iisipin, mukhang naging blessing in disguise pa ang pag-iwan sa akin ni Melissa noon. Kasi mas binigyan ko ng oras ang sarili ko. Nang makahanap ako ng trabaho ay 1 taon na doon na halos umikot ang oras ko. Hindi ako nagka-interest na lumove life kasi siguro sobrang busy ko rin talaga sa opisina. At minsan talaga kapag hindi mo hinahanap ang isang bagay
ay kusang dumarating yon sa buhay mo. Dahil nangyari yon nang makilala ko si Rachel, ang pinsan ng dati kong kaklase na si Kelly. Nasa isang restaurant ako noon at kumakain ng mag-isa nang lapitan ako ni Kelly at kumustahin. Kasama niya noon si Rachel na pinakilala niya sa akin. At dahil matagal kaming hindi nagkausap ni Kelly ay doon na rin sila sa table ko kumain. Ganyang kaloko talaga itong si Manuel. Pero mabait naman to kahit ganito siya. Natatawang sabi ni Kelly nang ikwento niya kay Rachel ang kalokohan ko noong nasa college pa kami. Grabe ka naman sa akin, Kelly. Baka maniwala si Rachel na ganito lang ang personality ko. Nahihiyang sabi ko. Aba, concern ka sa opinion ni Rachel sa'yo, no? Yee, panunokso ni Kelly. Uy, ano ka ba? Nakakahiya kay Rachel, no? Pabirong saway ko sa kanya. Ay sus, nahihiya pa raw eh. Nagbablush ka na dyan eh. Muling panunokso naman ni Kelly. Shh, tama na nga yan, Kelly. Napapailing pero natatawang saway ko pa. Ramdam ko na rin kasi noon ang pag-iinit ng pisngi ko. Ayos lang, Manuel. Sanay na ako dyan kay Kelly. Parati akong tinutukso kasi at kinukulit niya na mag-boyfriend na ako. Nakangiti namang sabi ni Rachel. O si? Ayos naman daw sa kanya, Manuel. Sabi ni Kelly bago bumaling kay Rachel. Girl, baka eto na ang chance mo para magkajowa. Boto ko sa inyo ni Manuel. Yee, panunukso niya pa. Agad-agad, girl. Ikaw talaga eh, napapailing na sagot ni Rachel. O bakit? Pasok sa banga si Manuel sa mga tipo mo sa lalaki, hindi ba? Mabait, interesting kausap, masiyahin, tapos nakakatuwa pa. Isama mo na yung nakakatawa rin ang mga sinasabi niya. Mahilig ka sa mga lalaking malakas ang sense of humor, hindi ba? Tanong naman ni Kelly. Oo, tama ka dyan. Sagot naman ni Rachel. Yee, sabi ko na eh. Bagay na bagay talaga kayo. Panunukso ulit ni Kelly. Eto namang si Kelly masyadong excited eh, wala pa nga eh. Hindi ba, Manuel? Balik ni Rachel sa akin. Advance talaga mag-isip palagi ang si Kelly. Sagot ko. Natatawa ako kasi kung mag-usap at magtanungan sila ay parang wala ako sa harapan nila. Ewan ko ba dyan? Alam mo ba dati tinatry din niya akong iset up ng date doon sa kuya ng boyfriend ng kapatid niya? Naging ayos naman pero hindi ko may paliwanag eh. Parang may kulang sa kanya. Kwento pa ni Rachel. Ganon ba? Baka naman dahil sa hindi talaga siya ang type mo. Type mo ba? Tanong ko. Cute naman siya pero masyadong seryoso. Parang ang hirap biruin eh. Hindi siya katulad mo. Buti ka pa palabiro. Masaya kasing kausap talaga yung mga funny na tao. Parang ang gaan lang kasing kasama ng mga taong mahilig tumawa at magpatawa. At least pag ganon, ang mga kasama mo, kahit papaano nawawala ang problema, hindi ba? Tanong niya. Totoo yan, actually ganyan talaga yung gusto ko kaya sinusubukan ko talaga maging magaan na kausap sa kahit na sino. Pero syempre marunong din naman ako magseryoso. Sagot ko. Maganda yan, dapat balanse lang. Ikaw ba, ano yung tipo mo sa babae? Pag-uusisa ni Rachel. Gusto ko yung masasakyan yung mga trip ko sa buhay. Tapos yung pwede kong makausap tungkol sa kahit na anong bagay. Yung tipong kaya ring makinig kapag may problema ako. Mga ganun ba? Sagot ko. Aba parang si Rachel yung dinidescribe mo ah. Ang singit pa ni Kelly. Oy, agree ako dyan, Manuel.
Importante talaga na makakasundo mo yung magiging partner mo. At siya rin dapat yung taong unang handang makinig sa mga problema mo sa buhay. Ang sabi ni Rachel na hindi pinapansin ang panunukso ni Kelly. Naniniwala kasi ako na sa isang relasyon, dapat give and take ang lahat ng mga bagay. Suportahan ba ganun? Kasi para sa akin, parte ng pagmamahal ang pagiging supportive sa partner po. Ganun dapat yun. Dagdag ko pa. Lovebirds. Masyado na kayong nagiging interesado sa isa't isa ha. Hindi nyo na ako pinapansin. Ang singit ni Kelly na kunwari ay nauubo. Ay sorry Rachel. Papadudot, pagkatapos na nangyari sa love story namin ni Melissa ay hindi na ako nagtangka munang makipag-date. Kahit na sinubukan pa akong iset up ng mga kaibigan ko para sa mga blind dates, ayoko kasi talaga muna at hindi naman sa pagiging choosy pero hindi pa ako ready. Hanggang sa makasama ko nga bigla sina Kelly at Rachel. Pagkatapos ng araw na nakasama ko sila sa restaurant, hindi lang doon natigil ang pagkakaroon namin ng ugnayan ni Rachel. Naging malapit kami dahil na rin sa araw-araw naming pag-uusap, mapa-text man, chat o kahit tawag. Hanggang sa lumabas na rin kami na kaming dalawa lang. Hindi kalaunan ay nagkagusto na rin ako sa kanya at hindi naman kasi mahirap mahalin si Rachel. Kasi sweet siya, maalaga at maalalahanin. At nararamdaman ko sa kanya na mahalaga rin ako para sa kanya. At dahil doon ay laglakas loob na rin ako na tanungin kung pwede ko siyang ligawan at pumayag naman siya. Papadudot, ang saya ko nung pumayag si Rachel na ligawan ko siya. Lalo pa ako naging sweet at may effort sa kanya. At natapatan rin ni Rachel yon kasi mas naging malambing pa siya sa akin. Sa katunayan nga niyan, kahit na hindi pa kami nagsasabihan na kami ng I love you sa isa't isa. Mas naramdaman ko tuloy na si Rachel na ang para sa akin kaya pinangako ko sa sarili ko. Nagagawin ko ang lahat para lang hindi magaya ang kwento namin sa naging ending namin ni Melissa. Hello Rachel, kumusta? Tanong ko nang sagutin ni Rachel ang tawag ko. Ilang araw na kasi kaming hindi nagkikita dahil busy siya sa trabaho niya. Manuel babe, buti napatawag ka. Miss na kita eh. Sorry kung hindi ko nasasagot ang mga text o tawag mo lately. Sagot niya sa kabilang linya. Medyo nagulat pa ako dahil yun ang unang beses na tinawag niya akong babe. Miss na rin kita babe, pero ayos lang. Alam ko namang may kailangan ka lang unahin ngayon sa trabaho mo dahil sa dami mo deadlines. Naiintindihan ko, sagot ko. Salamat babe ha. Patapos pa nga lang ako sa mga deadlines ko ngayon sa trabaho. Nakakapagod talaga. Halos buong week ko nang tinatrabaho tong mga to ang sabi niya. Ang sarap talagang pakinggan at tinatawag niya akong babe. O bakit anong nangyari? Kahapon parang nung huli tayo nag-usap nabanggit mong patapos ka na, hindi ba? Isa na lang dapat ang gagawin mo nung umaga, pag-uusisa ako. Yun nga sana ang dapat na mangyari Kaso yung isa kong katrabaho palpak. Ayun, ipinasa sa akin ni boss yung trabaho para ayusin. Ngayon ko palang nirarush yung huli kong deadline. Inis na kwento niya. O kalma ka lang muna. Halaka, sige. Kapag nainis ka mamumulay ang ilong mo tapos makikita nila. Biro ko sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Pati ba naman ngayon mga asar ka pa? Patampong sagot niya.
Sorry na. Gusto lang talaga kitang mapatawa. Natatawa ang sagot ko naman. Okay lang, na-appreciate ko naman eh. Pasensya ka na talaga ha. Ilang araw na akong walang oras para sa'yo. Miss na kita. Malungkot na sabi niya. Miss na rin kita babe, pero okay lang. Kailangan mo yung unahin kaya nauunawaan ko. Sagot ko naman. Hay, ang swerte ko talaga sa'yo. Manuel, sa tingin mo ba dapat ma-level up na natin kung anong meron sa atin ngayon? Tanong niya na medyo nagpakaba sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagbabalik tanong ko kahit medyo alam ko na ang ibig niyang iparating sa akin. Nitong mga nakarang araw kasi napapaisip rin ako tungkol sa atin. Parang gusto ko mag-level up na kung ano man ang meron sa atin. Baka eto na ang panahon para makilala natin ang pamilya ng isa't isa. Sagot naman niya. Sigurado ka ba dyan? Tanong ko. Pwede naman nating subukan lang, baka eto yung makatulong sa kung ano ang meron sa atin ngayon. Sagot naman ni Rachel. Kung yun talaga ang gusto mong gawin, wala naman problema sa akin. Matutuwa rin ang mga magulang ko niyan. Ang sabi ko naman. Okay sige, gawin natin yun. Pero Manuel ha, hindi pa rin ako nagmamadali ha. Sana maintindihan mo. Gusto ko lang sanang linawin sa'yo kung ayos lang na hindi pa talaga ako handang pumasok sa isang relasyon. Dagdag pa niya. Ayos lang naman sa akin yun. Naiintindihan ko naman. Yun din naman ang tama. Dahan-dahanin lang natin ang mga bagay-bagay. Sagot ko kahit ang totoo ay medyo naiinip na rin ako sa kung ano man ang meron sa aming dalawa. Salamat talaga. Hay, namiss na kita lalo. Kaya lang sa weekend pa ako pwede. Pero Manuel, salamat ha kasi iniintindi mo ko sa lahat ng bagay. Ang sabi niya. Rachel, ganun talaga. Nanliligaw ako sa iyo eh. Ayokong ma-pressure ka at saka kaya ko naman maghintay no? Sagot ko. Sana hindi ka mapagod na maghintay sa akin. Wika niya. Never, sagot ko naman. Nang sumunod na linggo ay dinala ko na si Rachel sa bahay namin para ipakilala sa mga magulang ko. Bilang babaeng espesyal para sa akin. Masaya silang nagkwentuhan ni na papa at mama at ramdam ko na nag-enjoy din naman noon si Rachel. Hindi yun ang first time ko na magpakilala ng babaeng nililigawan sa mga magulang ko dahil nakilala din nila noon si Melissa. Naging close nga sila nito kaya naman laking tuwa ko noong gusto rin ni Rachel na mag-meet the parents na kaming dalawa. Kaso hindi naman natuloy ang pagpunta ko sa kanila para maipakilala ko ang sarili ko sa mga magulang niya. 3 days after kasi nang nagpunta ni Melissa sa amin ay parang nagbago ang ihip ng hangin. Halos hindi na kami nakakapag-usap at kapag tinatanong ko siya kung busy siya, ang tagal niyang mag-reply. Kahit yun man lang hindi niya sinasagot ng maayos. Hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari. Wala rin namang nangyayaring masama o kakaiba noong dinala ko siya sa bahay para makilala ang parents ko. Bukod sa pag-iwas niya sa tanong ko tungkol sa relationship status namin noong hinatid ko siya sa kanila. Papadudot ayokong i-pressure si Rachel. Kaya lang ayoko na rin na maghintay lang nang wala akong ginagawa. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko sa sitwasyon namin kasi sinubukan ko namang magtanong pero talagang umiiwas siya. May nagawa kaya ako?
Paano kaya ako makakabawi kay Rachel sa kung ano man ang nagawa ko para maging ganon siya sa pagitan naming dalawa? Papadudot hindi ako sumuko pero mas lalo pang lumayo sa akin si Rachel. Tuluyan na rin siyang hindi nagparamdam at hindi ko talaga alam ang gagawin. Yung kasiguruduhan ko sa ugnayan namin dalawa ay naglaho na lamang na parang bula. Wala na talagang Rachel at ni anino man lang niya ay hindi na talaga nagparamdam pa sa akin. Nagmukhang tanga na naman ako sa kakahabol sa isang taong ayaw namang magpahanap. Pero wala Masama bang manghingi ng explanation man lang? Deserve ko naman siguro ng closure, hindi ba? Baka naman hindi talaga ako tinakda na maging masaya sa pag-ibig, Papa Dudut. Kasi nasa 26 years old na ako pero wala pa rin akong nasisimulang matinong love story. Lagi na lang tragic ang ending. Hindi ko naman ugaling magmukmok kahit na nasaktan ako sa una kong naranasan sa pag-ibig. Pero parang mas malakas ang tama nitong kay Rachel sa akin. Ang daya naman kasi kung kailan nandun na bigla namang napurnada. Parang kahit na anong gawin kong effort mauuwi rin sa wala kasi hindi naman para sa akin. Nang mga oras na yon ay sobrang down at nasasaktan ako. Ang best friend ko si Aldrin ang naging takbuhan at iyakan ko. Siya ang sumalo ng mga tanong ko sa nangyayari sa buhay ko. Halos pareho kasi, Papa Dudut, ng ginawa sa akin ni Rachel at Melissa. Ang kaibahan lang, bago ako iniwanan ni Melissa ay sinabi niya talaga na hindi niya ako gusto at may mahal na siyang iba. Mas nahirapan ako noon sa pagkawala ni Rachel sa buhay ko dahil wala akong ideya kung bakit niya ako biglang inayawan. Kaya nga ang dati kong kaklase na si Kelly ay wala ring magandang explanation sa akin. Kaya ang malaking tanong ko sa kanya, bakit ba ako inayawan at iniwan na lang sa ere ng mga babaeng nagugustuhan ko? Pinayuhan naman ako ni Aldrin na baka mali pa rin kasi ako ng babaeng pinipili na mahalin. Kaya naman nagsuggest siya ng pwede kong gawin para mabilis na makalimot noon. Ha? Online dating? Ako? Alam mo namang hindi bagay sa akin yung mga ganyan. Hindi ako pang ganyan, pare. Sabi ko kay Aldrin nang isuggest niya ang tungkol sa dating app na yon. Oo nga, pero wala namang masama kung itatry mo, hindi ba? Saka ano ka ba? Hindi naman lahat na nag-o-online dating fling-fling lang. Meron ding pang seryosohan doon. Hindi ba nga kami ni Jeya ganun? O tingnan mo, nakailang taon na rin naman kami at hanggang ngayon, kami pa rin. Pangungumbinsi pa niya dahil sa app niya nakilala ang long-time girlfriend niyang si Jeya. Pare, hindi ako marunong ng mga ganyan Mabuti pa tumanda na lamang ako mag-isa kesa magkaganyan ako. Umiiling na sabi ko. Sira, subukan mo lang kahit na isang beses. Wala namang masama sa online dating basta mag-ingat ka lang syempre. Maging matalino ka rin sa pakikipag-usap sa kanila. Ang payo pa ni Aldrin. Nako ewan. Tingnan na lang natin. Pero hindi ko ramdam na parang sa akin yung mga ganyang bagay. Gusto ko kasi yung mga tradisyonal na panliligaw, yung mga ganun. Sagot ko. Medyo conservative kasi akong lalaki, Papa Dudut, kaya pansin nyo naman na pagdating sa panliligaw ay ma-effort talaga ako. Magagawa mo pa rin naman yun kapag naging seryoso ka dun sa babae. Siyempre sa umpisa makikipagkilala ka pa lang. Saka huwag ka mag-alala kasi tuturuan naman kita.
Alangan namang pabayaan kita dyan sa dating app na sinasabi ko sa'yo. Dagdag pa niya. Nako, parang delikado to ah. Baka ako pang masisi ni Jeya dahil nagbubukas ka ng mga ganong apps. Ang biro ko pa sa kanya. Sira ka ba? Siyempre sasabihin ko sa kanya yung bala kong pagtulong para magising na yung natutulong mong love life. Jowang-jowa na kami ni Jeya para sa iyo, no? Kaya susuportahan niya tong gagawin natin. Natatawang sagot niya. Basta tignan na lang natin. Parang mas kailangan ko pa munang mag-move on kesa tupagin yung pakikipag-date na sinasabi mo eh. Sagot ko na lang. Papadudot, nung una talaga ay nag-aalangan ako sa mga online dating na yan. Hindi naman kasi ako masyadong active sa mga social media. Tapos gagawa na naman ako ng panibagong account sa isang app. Pero makulit si Aldrin eh. Kaya naisip ko rin na wala naman sigurong masama at walang mawawala kung susubukan ko. Gumawa na ako ng account sa mga online dating app at doon ay may nakilala akong muli. Si Sarah. Nung una, nahihiya talaga ako makipag-usap sa kanya kasi sa online dating app ko nga siya nakilala. Nahihiya at parang ang awkward para sa akin. Pero hindi kalaunan ay nagkasundo rin kami ni Sarah. May ilang araw lang, ayos na ang takbo ng pag-uusap namin at sa totoo niyan, kahit na 1 linggo pa lang kaming nag-uusap online ay napagkasunduan na naming magkita ng personal. Sobrang kinakabahan talaga ako noon, Papa Dudut. First time ko kasing gagawin yon na ang makipagkita sa babaeng nakakausap ko lang sa internet. Nakakakaba kasi para akong bumalik sa college nung unang beses pa lang na liligawan ko si Melissa. Ganon pala talaga kapag first time, no? Iba talaga ang kaba na hatid sa'yo. Pero nilakasan ko ang loob ko dahil gusto ko nang magkita na rin kami ni Sarah ng personal. Ang sosyal naman dito, Manuel, ang sabi ni Sarah habang nililibot ang paningin sa paligid ng restaurant kung saan ko siya dinala. Kaya nga sa totoo lang hindi rin ako mahilig sa mga ganitong klase ng lugar. Sagot ko naman habang pilit na nilalabanan pa rin ang kaba ng mga oras na yon. Talaga ba? Akala ko naman kaya dito mo ko dinala kasi paborito mo dito. Natatawang sabi niya. Kumakain lang talaga ako dito kapag kasama ko ang pamilya ko. Pero hindi naman din yon madalas Kapag may mga espesyal na okasyon lang ang kwento ko. Nakakahiya naman at dito mo pa ako dinala sa ganitong klase ng restaurant. Ang sosyal-sosyal. Ayos lang naman sa akin ang fast food. Mas sanay naman ako sa mga ganun Natatawang sabi niya. Siyempre espesyal ka para sa akin. Ayaw ko namang basta-basta ka na lang dadalhin sa first day natin. Sagot ko sa kanya. Pero nahihiya lang kasi ako Hindi mo naman kailangang gumastos para sa date nating dalawa. Dagdag pa niya. Okay lang, para sa'yo naman Gusto kong maramdaman mong espesyal ka para sa akin. Pero sa totoo lang, Sarah, kinakabahan talaga ako ngayong araw. Excited akong magpakita sa iyo pero kinakabahan rin ako at nag-aalala. Ang sabi ko sa kanya. Bakit naman? Nagtatakang tanong niya. Kasi baka hindi mo ko magustuhan sa personal, ang sabi ko. Sa sitwasyon nating dalawa ngayon, hindi naman ganun ang nararamdaman ko. Kung ano ka sa online, nararamdaman ko na ganun ka rin sa personal. Ang gentleman mo din. Sobra, kaya natutuwa ko na napagkasunduan nating magkita ngayon kasi masaya akong kasama ka. Nag-i-enjoy talaga ako ngayon na kausap ka, nakangiting sabi ni Sarah.
Talaga? Sobrang kabado talaga ako at nag-aalala. Baka kasi hindi mo ko magustuhan kung ano ako kapag personal na. Dagdag ko pa. Ako rin naman kinakabahan kanina. Pero sabi ko na lang sa sarili ko, magpakatotoo na lang ako. Hindi kailangan magkunwarin ng pagkatao para magustuhan mo lang. Matagal-tagal na rin naman yung halos 1 linggo na araw-araw kitang kausap para maipakilala ko ang sarili ko sa iyo. Ang mahalaga sa akin, nagpapakatotoo ako sa iyo ngayon. Nakangiting sagot niya. Parehas din pala tayo ng iniisip. Sabi ko nga sa sarili ko kanina bahala na. Ganito ako anong magagawa ko? Hay, pero Sarah, alam kong ikakagulat mo itong sasabihin ko. Pinag-isipan ko rin ito ng mabuti kung baka masyadong mabilis ang lahat. Pero alam ko na kasi sa sarili ko na seryoso ako dito at sigurado na ako. Panimula ko sa gusto kong sabihin sa kanya. Bakit parang kinakabahan ako sa sasabihin mo? Natatawang tanong niya. Parang dapat nga ako pa yung kabahan Pero Sarah, gusto kita. At gusto ko, kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo, i-level up ko sana sa pamamagitan ng panliligaw ko sa'yo kung papayag ka. Para maiparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga para sa akin. Ang sabi ko sa kanya. Ha? Seryoso ka ba sa sinasabi mo ngayon? Tanong ni Sarah. Hindi naman kita yayayaing makipagkita at mag-effort sa first date natin kung hindi ako seryoso. Pero hindi naman kita pipilitin at ipe-pressure na sagutin yung sinasabi ko kanina. Sige, pumapayag ako, Manuel. Putol niya sa sinasabi ko. Ha, talaga? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, Manuel. Payag ako na ligawan mo ko. Pero paghihirapan mo para mapasagot ako ha? Natatawang paalala niya. Oo naman. Ready ako sa ganyang challenge. Kaagad na sagot ko. Papadudot, mabilis ba? Mabilis ba kung tinanong ko kaagad si Sarah kung pwede ko na siyang ligawan? Hindi ko alam pero iba Alam kong nasabi ko na sa sarili ko na iba rin si Rachel pero nagkamali ako doon. At totoong mas iba ang nararamdaman ko para kay Sarah. Kahit sa maikling panahon ay mas malalim na ang napag-usapan namin sa buhay kasi instant na nag-click kami. Sobrang sakto ang mga usapan naming dalawa araw-araw. Kaya madali rin kaming nagkapalagayan ng loob. Mas sineryoso ko ang panliligaw sa kanya kahit na hindi kami madalas na magkita. Magkalayo rin kasi ang mga lugar namin pero kahit na ganoon ay mas ramdam kong konektado kami dahil marami kaming mga pagkakatulad sa buhay. Mapapaniwala man yon, opinyon o kahit mga experiences. Tulad ng dati ay hindi ko naman pinipressure si Sarah. Alam ko rin na gusto niyang mas magkakilanlan pa kaming dalawa ng mabuti. Kasi parang masyado na ring mabilis sa mga pangyayari. Ang mahalaga sa akin noon ay mas lumalim pa ang ugnayan namin habang tumatagal. Mas naging close na nga kami at mas nakilala namin ang isa't isa habang tumatagal. Hanggang sa itanong ko sa kanya kung ayos lang ba na ipakilala ko siya sa mga magulang ko. Pumayag naman kaagad siya dahil gusto niya rin na makilala daw ang pamilya ko. Kaya nang sumunod na off namin sa trabaho ay tinuloy namin ang plano namin. Dumaan muna kami sa grocery, naghanap ng egg pie na ipapasalubong ni Sarah sa mama ko.
Alam mo, masaya talaga ako kapag nag-grocery. Parang nakaka-relax na gawin yon. Tapos dati pinapangarap ko na magawa ito kasama ang magiging boyfriend ko. Nakangiting kwento ni Sarah. Ako rin gusto ko nag-grocery. Totoong mas nare-relax din ako sa ginagawa kong ganito. Tapos mas masaya kapag kasama mo yung taong mahal mo. Sagot ko naman sa kanya. Ay sus, humihirit naman po siya natatawang sabi ni Sarah. Hindi ba pwedeng nagsasabi lang ako ng totoo? Natawa na rin ako sa sinabi kong yon. Ano kayang mangyayari mamaya kapag na-meet ko na ang mama mo? Tanong naman ni Sarah. Nagwo-worry ka? Gusto magpa-impress kay mama. Huwag ka mag-alala. Sa mga kwento ko pa lang, gusto ka na ng mama ko. Sagot ko naman. Bakit? Ano bang mga kinikwento mo sa kanya at nasabi mong gusto na niya ako? Kahit na hindi pa kami nagkikita? Tanong ko. Basta, parati kong sinasabi na isa kang kahangahangang tao. Kasi kahit na anong hirap ng mga pagsubok sa buhay, nakakayanan mo. Hindi ka rin madaling sumuko at yun ang mga katangian na gustong gusto ko sa iyo. Sagot ko sa kanya. Siyempre kailangan maging strong sa buhay. Hindi naman pwedeng magmukmuk lang tayo sa isang tabi kapag nahirapan. Teka nga, masyado tayong seryoso sa usapan natin Sa pagkakatanda ko, naghahanap tayo ng egg pie para kay tita. Nasaan na ba yung mga egg pie dito? Ang laki naman kasi nitong grocery na malapit sa inyo Natatawang sabi niya. Papadudot nang makabili kami ng egg pie ay dumiretso na kami ni Sarah sa pag-uwi sa bahay. Si mama lang ang tao noon dahil nasa trabaho si papa. Pero nakita ko kaagad kung gaano sila ka-close na dalawa ni Sarah. Hindi maubos-ubos ang kwentuhan nilang dalawa lalo na pagdating sa pagluluto. May oras din noon na binibiro na ni mama si Sarah kung kailan daw ba ako sasagutin. Sinasakyan naman ni Sarah ang biro na yon at nakita ko na hindi siya napipilita ng mga oras na yon. At nang matapos ang tanghalian namin ay nangako si Sarah na babalik ulit sa bahay at si mama naman ang ipagluluto niya. O hindi ba? Sabi ko naman sa iyo huwag kang masyadong mag-alala na magpakilala kay mama kanina. Ang sabi ko kay Sarah nang maihatid ko na siya sa bahay nila. Oo nga sobrang enjoy kausap ng mama mo. Natutuwang sagot niya. Oo, ganun talaga siya. Sarah, baka nakulitan ka na kay mama kanina ha? Kakatanong kung kailan mo ko sasagutin. Pasensya ka na ha? Dispensa ko sa kanya. Baka kasi na-awkwardan siya pero hindi niya lang pinahalata talaga. Hindi naman. Ang cool nga ng mama mo pagdating sa tsikahan. Saka huwag kang mag-alala. Sa susunod na punta ko sa bahay ninyo, hindi na niya tatanungin yon sa akin. Nakangiting sabi niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka at kinakabahang tanong ko. Kasi sinasagot na kita ngayon, Manuel. Nakangiting wika niya. Talaga? Hindi nga. Sigurado ka sa mga sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ko pa ulit. Oo naman. Ang tanga ko naman kung hindi pa kita magustuhan. Lahat na ng hinahanap ko sa lalaki, nasa iyo na rin. Kaya nga madaling nahulog ang loob ko sa iyo. Nakangiting sagot niya. Sarah, salamat sa mga tiwala mo ha. Alam mo kanina nung pinapanood ko kayo ni mama na nagkwekwentuhan,
Doon ko na-realize na ikaw na ang babaeng binigay para sa akin. Ikaw ang sagot sa mga matagal ko nang panalangin. Hindi ako makapaniwala pagkatapos ng 26 years na hindi na ako single. Pagkatapos ng lahat ng sakit sa damdamin na naramdaman ko noon, finally, eto may girlfriend na ako. Sana hindi na ako nananaginip sa ngayon. Medyo naiiyak na sabi ko. Totoo na ito, girlfriend mo na ako, nakangiting sabi niya. Salamat Sarah. Salamat sa tiwala mo sa akin. Ang wika ko kasunod ng mahigpit na pagyakap sa akin. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat sa paghihintay at pagmamahal. Mahal kita Manuel, ang sabi pa ni Sarah. Mahal din kita Sarah, sagot ko sa kanya. Papadudod sa wakas pagkatapos ng 26 years ay hindi na rin ako single. Minsan gumigising ako sa umaga na hindi ko pa rin makapaniwalang may girlfriend na pala talaga ako. Ganito pala yung feeling, ano? Masaya ka na kaagad. Pagising mo pa lamang sa umaga, may inspirasyon ka na at excited ka na sa umaga pa lang na makausap na siya. At maiparamdam kung gaano mo siya kamahal. Bago pa lang ang relasyon namin ni Sarah at aaminin ko sa inyo Papa Dudut dahil first girlfriend ko siya. Natatakot ako na magkamali sa relasyon namin. Hindi ko kasi alam kung paano ba mag-handle ng isang relasyon dahil wala pa naman talaga akong experience. Paano kapag may nagawa kong hindi niya nagustuhan? Paano kapag nagalit siya sa akin? Marami pa akong tanong pero ang understanding at pasensyosa lang din ni Sarah sa akin. Inaalalayan niya ako sa relasyon namin kaya mas natutunan ko kung ano ang mga gusto at ayaw niya. Nagpapasalamat rin ako kasi nandyan si Aldrin para turuan din ako ng mga bagay na importante tungkol sa pakikipagrelasyon. Sobrang saya rin ni Aldrin para sa akin noong malaman niyang may girlfriend na ako. Gusto pa nga ata niyang makipagkompetensya kay mama sa pagiging masaya dahil hindi na ako single. Pero blessed talaga ako sa mga kaibigan ko kasi kahit na hindi nila sabihin at kahit malakas silang mang-asar sa akin, alam ko namang maaasahan ko sila. Papadudod sa lahat ng mga naranasan ko sa pagmamahal at ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit kinailangan ko munang masaktan. Kasi kailangan kong makita na hindi ko dapat sukuan ng pag-ibig. Kahit anong mangyari may darating at darating na para sa atin. Kailangan lang nating sumubok at maghintay at habang ginagawa yon, magmahal lang habang minamahal rin ang sarili natin. Sa akin si Sarah yon. Alam kong bago pa lamang kami at marami pang pwedeng mangyari pero pwede ko naman sigurong sabihin sa kanya na siya na ang finish line ko. Dahil malakas rin ang pakiramdam ko na siya talaga ang para sa akin. Ngayon, kailangan ko rin gumawa ng mga hakbang para mas mapabuti ang relasyon namin sa araw-araw at alam kong magtutulungan kaming dalawa dahil sa klase ng pagmamahal na meron kami para sa isa't isa. Maraming salamat pala kung mapipili po ninyo ang kwento kong ito sa inyong YouTube channel. Papadudot, sana'y may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig sa mga pinagdaanan ko sa pag-ibig. Lubos na gumagalang, Manuel. Maraming salamat Manuel sa oras na ibinigay mo para ma-share itong nakaka-inspire na kwento mo. Malaki ang aral na naiwan ito sa ating mga tagapakinig lalo na para sa mga tao na kagaya mo ay ilang beses nang naiwan at nasaktan. Pinakita mo na hindi tayo dapat basta-basta sumusuko sa buhay.
lalo na pagdating sa usaping pag-ibig o pakikipagrelasyon. Dahil lahat tayo ay nakatakdang maging masaya sa tamang panahon. Nakakatuwa lang talaga sa iyo, Manuel, kasi kahit na ilang beses ka nang nabigo sa pag-ibig ay hindi pa rin nagbago ang pananaw mo pagdating sa pakikipagrelasyon. Ang pagiging conservative mo at tapat sa babaeng minamahal mo ay napakahalaga. Maraming salamat ulit at sana mas tumagal pa ang inyong samahan at pagmamahala ng kasintahan mong si Sarah. Mga tagapakinig, kapag natagpuan na natin ang taong para sa atin, ingatan natin ang pag-ibig natin para sa kanila at i-treasure ang bawat araw na nakakasama natin sila, tiwala, respeto at pagmamahal. Ang mga ito po ang kailangan natin para mas maalagaan ang isang relasyon. Kaya sa oras na tayo po ay umibig at pumasok na sa isang relasyon ay matuto tayo na pahalagahan ang pagmamahal na ibinibigay din nila para sa atin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po.